Pilipinas ay matatagpuan sa gitna ng Southeast Asia, dahilan para maging perfect choice ang bansa para sa malaking proyekto ng Amazon. Nangangahulugan ito na ang lokasyon ng bansa ay ilang oras lamang ang layo mula sa mga merkado tulad ng China, Singapore at Malaysia. Ang strategic location na ito ay nagbibigay sa Amazon ng madaling access sa ilan sa mga pinakmabilis na lumalagong merkado ng e-commerce sa buong mundo. Ang pagiging malapit sa pangunahing international shipping route ay nagdaragdag din sa halaga ng Pilipinas bilang isang distribution center. Ang advantage na ito ay nagpapahintulot sa Amazon na makapaghatid ng mga produkto ng mas mabilis at sa mas mababang halaga para sa milyong-milyong consumers sa rehiyon. Sa pamagitan ng mabilis na transit time, ang kumpanya ay magbibigay ng mas mahusay na serbisyo at matutugunan nito ang tumataas na demand para sa e-commerce. Bilang isang arkipelago na may maraming daungan at lumalawak na network ng mga kalsada at infrastruktura, ang Pilipinas ay naghahandog ng mga flexible option para sa pag-import at pag-export ng mga produkto. Ginagawa nitong isang mahusay na starting point ang bansa, hindi lamang para sa pamahagi ng mga produkto sa buong Southeast Asia, kundi pati na rin sa pag-abot sa mas malawak na rehiyon ng Asia-Pacific. Sa pamagitan ng pagpili sa Pilipinas para pagtayuan ng pinakamalaking warehouse nito, maaaring lubos na mapakinabangan ng Amazon ang lokasyon ng bansa. Ang desisyong ito ay tumutulong sa kumpanya na mapabuti ang mga supply chain nito, gawing mas epektibo ang mga operasyon at mabiyak ang isang matatag na presensya sa isang rehiyon kung saan ang online shopping ay mabilis na lumalago. Ang Pilipinas ay nakararanas ng mabilis na pagtaas sa larangan ng e-commerce. Salamat sa ilang mga salik na nagpapalakas sa paglago ng online retail sa bansa. Sa nakalipas na mga taon, higit pang mga tao sa bansa ang nagkaroon ng access sa internet at nagsimulang gumamit ng mga smartphone na naging sanhi para ang milyong-milyong mga Pilipino ay bumaling sa mga digital platform para sa kanilang shopping, banking at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinaigting pa ng pandemic ang trend na ito na humikayat sa mga tao na tuklasin ang kadalian at kaginhawahan ng online shopping. Ang mas nagpapaganda pa sa Pilipinas ay ang bata at nagsabi na populasyon ito. Sa average age na 25.7 years lamang, ang bansa ay tahanan ng malaking bilang ng mga kabataang consumer na hindi lamang sanay sa makabagong teknolohiya, kundi aktibo ring kasali sa mga digital trend. Marami sa kanila ang gumugugol ng maraming oras sa social media, gumagamit ng mga online marketplace at umaasa sa mga mobile service at application. Kaya't sila ay mga ideal customer para sa mga e-commerce company tulad ng Amazon. At the same time, ang grupong ito ng mga consumer ay nagiging mas financially capable. Sa patuloy na pagtaas ng kita at lumalaking middle class sa bansa, tumataas din ang kapasidad ng mga mamamayan nito na makabili, partikular na ang mga kabataan. Ang mga kabataang mamimili na ito ay naghahanap ng convenience, variety at easy access sa mga produkto na siyang pangunahing lakas ng online retail. Ang lumalaking interes sa online shopping sa Pilipinas ay nagbibigay rin sa Amazon ng pagkakataon na mag-alok ng malawak na variety ng mga produkto mula sa mga gadget, damit, gamit sa bahay at mga specialty goods. May demand para sa halos lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng pagpasok sa merkadong ito, ang Amazon ay maaaring magtatag ng isang malakas na presensya sa isang bansa kung saan ang online shopping ay mabilis nang nagiging bahagi ng normal na buhay. Habang patuloy na lumalago ang digital economy sa Pilipinas, ang Amazon ay may pagkakataon hindi lamang para maabot ang malaking grupo ng mga customer, kundi pati na rin para mag-innovate at mag-adapt sa mga pangangailangan ng mabilis na nagbabagong merkadong ito. Ang Pilipinas ay nag-aalok din ng iba-ibang economic incentive, dahilan para maging isa itong kaakit-akit na destinasyon para sa mga multinational company tulad ng Amazon.
Isa sa mga pangunahing insentibo na maaaring gamitin ng Amazon ay ang potensyal para sa mga tax break na ibinibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga kumpanya na nag-i-invest sa mga prioridad na industriya tulad ng logistics at e-commerce ay kadalasang kwalipikado para sa pinababang corporate income tax, exemptions mula sa tax duties sa imported na kadamitan at iba pang fiscal incentives. Pinahusay rin ng bansa ang mga proseso ng pag-import at pag-export nito upang padaliin ang kalakalan sa pamagitan ng pagbabawas ng mga bureaucratic hurdles at modernisasyon ng mga customs procedure. Ginawa ng gobyerno na mas madali para sa mga kumpanya na maglipat ng mga produkto papasok at palabas ng bansa. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa Amazon dahil ang epektibong logistics ay mahalaga sa kanilang business model na nakatutok sa mabilis at maasahang delivery. Ang pakikipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ay higit pang nagpapalakas ng appeal ng bansa. Ang PEZA ay nag-aalok ng mga benepisyo sa mga kumpanyang nag-ooperate sa mga designated economic zone tulad ng mga income tax holiday, 0% VAT on local purchases at pinadaling proseso ng negosyo. Ang mga economic zone na ito ay stratehikong matatagpuan malapit sa mga daungan at pangunahing lungsod. Tinitiyak ang optimal access sa transportasyon at infrastruktura. Dagdag pa rito, aktibong sinusuportahan ng gobyerno ang mga public-private partnership na makakatulong sa Amazon na magtatag ng matibay na operasyon sa pamamagitan ng mga joint projects sa infrastructure development, digitalization at workforce training. Ang mga kolaborasyong ito ay lumilikha ng win-win senaryo na kapwa pakikinabangan ng kumpanya at ng lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga economic incentive na ito, maaaring pababain ng Amazon ang halaga, pagbutihin ang efficiency ng operasyon at makapagtatag ng pangmatagalang presensya sa Pilipinas. Ang stratehikong hakbang na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa posisyon ng Amazon sa Southeast Asia, kundi nakahanay rin sa layunin ng gobyerno ng Pilipinas na maging isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng logistics at e-commerce. Hindi maikakaila na ang gobyerno ng Pilipinas ay nakagawa na ng malaking progreso sa pagpapabuti ng mga infrastruktura nito, dahilan para maging mas kaakit-akit ang bansa sa mga global company tulad ng Amazon. Ang mga kamakailang improvements sa mga daungan, kalsada at mga digital network